Day 1, 85% battery. Day 7, 26%. Buong linggo, walang charge yan. So last week, merong lakad si Missy sa Manila for 3 days. May pediatric convention kasi sila dun sa SMX. So naisipan ko sumama para malaman ko rin kung aabot ng 1 week yung usual na 85% battery ng EMAX 7. Ngayon, ang tanong, sulit ba talaga tong BYD EMAX 7? Ito yung totoong sagot with actual odometer, actual dashcam, walang magic. Alam mo yung isa sa kinakatakutan ng mga first time na bumibili ng electric vehicle? Yun yung baka every 2 days kailangan mo mag-charge. Yun yung baka maubusan ka ng baterya sa gitna ng biyahe. Yun yung parang puro abala lang siya. Ganon din ako dati. Bago ako binili tong EMAX 7, akala ko lagi ka lang nakabantay sa battery percentage. Lagi ka nag-iisip kung kakayanin pa ng baterya yung biyahe mo. Pero yung totoo, after almost 3 months ownership ko dito, hindi naman pala ganun. Kaya ginawa ko tong test, 7 days, walang charging, 85% battery nag-start para makita natin yung actual real life ng isang EV ownership para sa isang normal na pamilya na parang gumagamit lang din dati ng isang di gasolina na sasakyan. May malaking pagkakaiba ba? Or buong linggo, puro kabado ka lagi sa daan dahil baka malobat ka? Kung gusto mo ng ganitong actual EV ownership experience, kahit like lang, malaking tulong na sa algorithm yan. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keeps rolling on. Woo! Yeah. Left my baby crying, said she can't live that way. Left my baby crying, said she can't live that way. Told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Look like a burning coin. Saw the sun in the distance look like a burning coin. Lord, I don't need no preacher, just that dust road to join. Now I'm rolling through the valley, wind hums through my hair. Yeah, I'm rolling through the valley, wind hums through my hair. You can tell my woman I'm gone and I ain't coming back. Magnolia town was humming, smoke lay on the ground.
Yeah, Magnolia Town was humming, smoke lay on the ground. Ain't no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer. So, ito yung actual numbers. 38.36 kilowatt hours ang energy na pumasok sa battery. 6 hours yung charging time. Slow charging lang to dahil sa dito lang naman sa bahay kinargahan. 6,000 kilowatts siya. Dati, ang tinitingnan ko, yung kilowatt hour na kinain ng EMAX 7 kapag pinapatay yung sasakyan, hindi pala dapat doon titingnan mo. Kasi kahit itotal mo lahat hanggang 7 days, kulang. Dito sa Electro app, yung buong 6 hours charging lumalabas na 38.36 kilowatt hour. Pero baka magtaka kayo, sa dashboard ko, 26%. Sa Electro app na nagre-read ng BMS ng battery, 19.7% lang. Mayroon siyang 6% gap. Bakit? Yung dashboard reading natin ay medyo hindi totoo. Palaging merong buffer yan. I-explain ko sa next video para kumpleto. So ito, after charging, final battery 85.1%. Meralco rate dito sa Quezon City 14.6. Ginawa ko na lang 15 pesos para malinis. So lumalabas 575 pesos lang ang gastos ko sa kuryente para sa buong linggo ng pagbiyahe or sa kahit anong 7-seater na sasakyan, diesel or engine. Punta muna tayo sa metrofueltracker.com para makita natin live kung magkano ang diesel or gas. Tapos, i-average na lang natin. Kasi parang medyo dikit sila ngayon eh. Ang ginawa ko na lang dito, 85 pesos diesel or gas na yan. Same week, same drive, same 140.7 kilometers. Ang Innova, correct me if I'm wrong, pero kapag city drive, nag-average lang ito ng 8 kilometers per liter, diba? So, 140.7 divided by 8 kilometers per liter, lumalabas na 17.59 liters of gas or diesel. So, multiply mo yan sa 85 pesos, lumalabas na 1,494. So, parang 1.5. So, 575 pesos lang ang kuryente ko sa Innova, nasa 1,500. Lagpas kalahati yung diferensya. At isingit ko lang, malapit ako mag 3 months, makikita mo dito 100% pa rin ang battery health ng sasakyan. Kapag nagpa first PMS ako, i-compare ko sa kanila kung parehong battery health na lumalabas dito sa Electro app. Pero real talk lang hindi ibig sabihin nito perfect na yung EV experience. Iba ang weekly routine namin kaysa sa routine ninyo. 140.7 kilometers sa loob ng 6 days, moderate use lang yan. Kung araw-araw ko nagbabiyahe ng Cavite to Makati, ibang kwento na yan. Mas malaki gastos mo sa kuryente. Mas madalas kang kailangan mag-charge. Kung wala ka namang wall charger sa bahay mo, aasa ka sa public wall charger. Swerte mo kung ang office na pinapasukan mo, meron palaging libreng wall charger. Pero kapag wala at doon ka sa paid chargers, umaabot ng 30 to 35 pesos per kilowatt hour. Mapapamahal ka lalo. So, hindi ko sinasabing perfecto ang BYD EMAX 7. Sinasabi ko lang, sa case ko, sulit talaga siya. Ito yung natutunan ko after 6 days na walang charging. Yung isa sa kinakatakutan natin na akala mo panay charge ka lang. Hindi po ganun sa totoong buhay. Pero kung taxi or TNVS driver ka at nagda-drive ka ng 200 kilometers per day, ibang usapan na yan. Pero kung typical family use lang, tulad sa case ko, yung isang linggo ko ay umaabot lang ng 140 kilometers, sulit na. Lumalabas na 4 pesos lang kada kilometro compared sa di makina na 7-seaters din, 10 pesos kada kilometro ang takbo. Panoorin mo tong video kung bakit BYD ang pinili ko at hindi Toyota.